ECQ, all about ECQ. Papatuloy natin mga nakaraan at tapos nating lesson. Salamat sa Panginoon na meron po tayong mga natututunan, mga bagay na may apply po natin during this quarantine period, Christian quarantine. Kaya ang atin pong topic ngayong gabi on ECQ is all about erring Christians during quarantine. Erring Christians during quarantine. So open our Bible please, Psalms chapter 95. Psalms chapter 95 verse number 1. Basahin ko po, pakisundan niyo po sa inyong Bible. Psalms chapter 95 verse number 1 to 11. Basahin po ng Bible, O come, let us sing unto the Lord, let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let's come before His presence with thanksgiving and make a joyful noise unto Him with psalms. For the Lord is a great God and a great King above all gods. In His hand are the deep places of the earth. The strength of the hills is His also. The sea is His, and He made it, and His hands formed the dry land. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Today, if ye will hear His voice, harden not your heart, as in the provocation, and as in the day of temptation in the wilderness, when your fathers tempted me, proved me, and saw my work. 40 years long was I grieved with this generation, and said, It is a people that do err in their heart, and they have not known my ways, unto whom I swear in my wrath that they should not enter into my rest. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli, Ama, sa gabi pong ito na kami po'y malayang mag-aaral ng inyong pong salita. Pagpalain niyo po, Ama, mga binasa po namin mula sa Biblia, at pagpalain niyo po ang aming pag-aaral, naway maabot po ang aming pangangailangan po ng inyo pong mga anak. Gamitin niyo po ako, O God, bigyan niyo po ng wisdom at maayos na boses, may deliver po ang mensahe niyo po sa amin sa gabing ito. Maraming salamat po, Ama, sa kabutihan katapatan niyo po sa amin sa gitna po ng crisis po na mayroon po kami sa gitna po ng quarantine period na ito, ay may pagkakataon po kaming lumago sa pamamagitan po ng simbahan niyo at sa pamamagitan po ng iyong salita. Muli, patawad po, Ama, sa lahat po ng aming pagkukulang at pagkakasala po sa inyo. Holy Spirit of God, please continue to empower us and to guide us into all truth. Salamat po, Panginoon Jesucristo, sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat po sa inyong banal na dugo na danak sa cross ng Kalbaryo, naglinis po ng aming mga kasalanan. Binabalik po namin, Ama, lahat po ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus, naming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po. Ang atin pong pag-aaralan is all about erring Christians during quarantine. The word erring means to violate an accepted standard or conduct. To violate an accepted standard or conduct. Another meaning, be out of the way. To wander. To go astray. Yan po yung word na err or erring means. Dito po sa talatang binasa natin, verse number 10, sinasabi po ni David, pinapakita po ng Panginoon sa kanya, 40 years long was I grieved, sabi ng Diyos, with this generation. Ito po yung henerasyon ng people of God, the Israelites, back in the wilderness. And said, It is a people that do err in their heart, and they have not known my ways. Maraming bagay po pinakita ang Diyos sa buhay po ng mga Israelita during those time, pero binaliwala po nila ito bagkus pinili pa nila na mag-violate sa standard po ng Diyos, mag-violate sa salita po at commandment ng Diyos. Ngayon po, nais po nating pag-aralan, alamin natin kung ano ba yung mahalagang titignan natin sa mga talata na ito. Paano ba tayo hindi magiging erring Christian during this quarantine period? Pwedeng mangyari sa atin bilang Kristiyano na
Quinarantin tayo ng Diyos para lumago, pero mag-iisip tayong lumabag mismo sa batas sa salita ng Diyos. Nakakalungkot po yun. But ang maganda po natin gawin, tingnan po natin ang sabi ng Bible in verse number 1, Psalms 95, O come, let us sing unto the Lord. Tayo mawit sa Panginoon, let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Muli nating balikan, alalahanin natin yung kasiyahan ng ating pong kaligtasan. Buhat po nung tayo naligtas. Salamat sa Panginoon Kristo. At malaya tayong umawit ng papuri sa Panginoon. Papurihan natin yung Panginoon Kristo na matay para sa atin. Papurihan natin sa kanyang banal na dugo. Marami tayong awitin na pwedeng awitin this quarantine period na magbibigay ng kapurihan sa atin pong Savior, the rock of our salvation. Let us come before His presence with thanksgiving. Malaya tayong lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos na nagpapasalamat sa gitna ng quarantine period na ito, ng crisis na ito. Nagpapasalamat tayo sa Diyos na malaya pa rin tayong nag-worship sa Kanya. And make a joyful noise unto Him with psalms. For the Lord, sabi po ng Bible in verse number 3, For the Lord is a great God, dakilang Diyos, and a great King, dakilang Hari above all gods. In His hand are the deep places of the earth. The strength of the hills is His also. The sea is His, and He made it, and His hands formed the dry land. Ang Diyos po ang lumikha ng lahat ng bagay. Ang lahat po ng bagay ay pagmamay-ari ng Diyos. At yan po yung Diyos na ating pinaglilingkuran. At yan po yung Diyos na nagligtas sa atin. Ayan po yung Diyos na dapat nating papurihan, awitan, bigyan ng papuri sa ating pong buhay. The great God, a great King. Ang sabi po ng verse number 6, O come, let us worship and bow down, let us kneel before the Lord our Maker. Ang tatandaan po natin sa verse na ito, this verse implies our devotion towards God. O come, let us worship and bow down, let us kneel before the Lord our Maker. Kinakailangan matutunan nating magpuri sa Diyos, magpakumbaba sa harapan ng Diyos, lumuhod sa harapan ng Diyos, sapagkat Siya po yung Diyos na naglikha sa atin, hindi lamang po naglikha sa ating mga Kristiyano, kundi Siya rin po yung Diyos, Siya po yung Diyos na nagligtas sa atin, nagmahal po sa atin. Kaya salamat sa ating Diyos na pinaglilingkuran. He is a great God, He is a great King, and He is our Savior. In verse 6, we need to show our devotion with God. Ipakita natin yung klaseng devotion meron tayo sa Diyos. Ipakita natin kung paano tayo nag-worship sa Diyos. Gaano tayo nagmamahal, nagpupuri sa Diyos. Gaano natin kinikilala po yung Diyos sa ating buhay. Upang hindi tayo maging katulad sa mga Israelita na sinasadya nilang mag-violate sa standard at salita po ng Diyos. They intended to violate the standard of the Word of God. And number 2, our devotion should be the basis of our decision. In verse number 7, For He is our God, and we are the people of His pasture. Salamat sa Panginoon. We are the people of His pasture. The pasture implies prosperity. Meron tayong prosperous life because we are the people of God and the sheep of His hand. We are the sheep of His hand. The word hand implies peaceful life. We are in the hand of God, brethren. We have a peaceful life. At andito po yung decision na kinakailangan natin gawin. Today, if ye will hear His voice, harden not your heart. Ang atin pong decision na bunga ng ating devotion, we need to hear the voice of the Lord. We need not to harden our heart. We should harden not our heart. Brethren, kinakailangan nating maintindihan na pinapakita po dito kung meron tayong maayos sa devotion sa Diyos, magkakaroon po tayo ng maayos na decision. Ano po yung decision ng Kristiyano? Merong maayos na devotion sa Diyos. He will hear the voice of the Lord. Makikinig po tayo
sa boses, sa tinig ng Diyos, sa salita ng Diyos. Hindi po natin babaliwalain, hindi natin pipilitin i-violate sa buhay nating Kristiyano yung salita po ng Diyos. That is the decision na magagawa po natin, na dapat natin gawin kung meron tayong maayos na devotion sa Diyos. Pero kung wala tayong maayos na devotion, hindi po tayo makakagawa ng maayos na decision, kagaya po ng mga Israelita. Their decision is to harden their hearts, to violate, to err before God. Their decision is to hear not the voice of the Lord. Nakakalungkot Israelita, the chosen people of God, na mas pinili nilang mag-violate sa salita ng Diyos, sa commandments ng Diyos. The problem is, they have the wrong devotion. The product is the wrong decision. At ang nakakalungkot po, because of the wrong decision, meron silang wrong destination. Sabi po ng Bible, harden not your heart as in the provocation and as in the day of temptation in the wilderness. Huwag niyong gagayahin. When your fathers tempted me, proved me, and saw my work, 40 years, brethren, 40 days lamang na journey ang mula sa Egypt papunta po sa Promised Land. Pero naging 40 years because of this generation na nagmamatigas ang puso sa harapan ng Diyos. Nakakalungkot po. 40 years long was I grieved with this generation and said, it is a people that do err in their heart and they have not known my ways. Sa tagal-tagal pinapakita po ng Diyos sa kanila ang kapangyarihan po ng Diyos. Hindi lamang po nila nalaman ang pamamaraan po ng Diyos. Alam niyo po ang sabi ng Bible in verse number 11, this is the saddest thing. Unto whom I swear in my wrath, that they should not enter into my rest. Because they grieve God, this generation grieve God, the swear of God in His wrath. These people will not enter into His rest. Brethren, the rest in this passage is the prosperous and peaceful life. Pero hindi nila natamo sapagkat sila po ay naging erring Christian. Sila po ay naging erring people of God. They intend to violate the word of God, the commandments of God. Nakakalungkot po ito. Brethren, your wrong devotion, our devotion will determine our decisions. Our decision will determine our destination. Kaya kung makikita po natin dito, sa talatang ito, pinapakita po ni David na ang mga Israelita po ay merong maling devotion, maling pag-worship, maling pananampalataya sa Diyos. Maling paniniwala sa Diyos. They have a sin of disbelief na makikita po natin in Hebrews chapter 3. Ano pong sabi ng Bible? Hebrews chapter 3. The same thing na makikita po natin, Hebrews chapter 3, verse number 10, wherefore I was grieved with that generation and said, they do always err in their heart, and they have not known my ways. Ano sabi po ng Bible in verse number 17, but with whom was he grieved 40 years? Was it not with them that had sinned? Kanino na nagpighati ang Diyos ng 40 taon? Di ba dun sa mga taong nagkasala, whose carcasses fell in the wilderness? Ang sabi ng Bible, unto whom swear he that they should not enter into his rest, but to them that believe not. So we see that they could not enter in because of unbelief. Nakikita na kaya hindi nakapasok, hindi natamo ang pangako ng Diyos sa mga tao niya, because of the sin of unbelief. Brethren, being an erring Christian is a sin. This is a sin of unbelief. Doubting the power of God in our life. Nakakalungkot kung magkakaroon po tayo ng ganitong klaseng puso, pagmamatigas ng puso, at hindi natin pinapakinggan ang tinig ng Diyos sa ating buhay. Naway hindi po tayo maging ganitong klaseng Kristiyano this quarantine period.
Nawa tayo po ay maging Kristiyano na merong maayos na devotion sa Diyos, na ang sabi po ni David, "Oh come, let us worship and bow down." Ito po yung ating devotion. Tayo po ay nagpupuri sa Diyos. Tayo po ay nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos na lumikha po sa atin. This is our devotion. Pag ito po ang ating devotion, ang ating pong decision, we will not harden our heart. We will hear the voice of the Lord. At pag tayo po ay nagkaroon ng maayos na decision, we will reach our destination. The desirable destination, brethren, is to enter the rest of God. The prosperous and peaceful life. The prosperous and peaceful Christian life. Paano tayo magkakaroon ng prosperous and peaceful Christian life during this Christian quarantine period? Do not err before God. Do not harden our heart. Let us have this kind of devotion kagaya po ni David. Sinasabi niya po sa atin, let us worship God. Let us bow down before God. Let us kneel before the Lord our Maker. Magpuri tayo, magkaroon tayo ng maayos na puso sa Diyos. Ito po yung kinakailangan natin, mga kapatid, upang matamo natin yung ating desirable destination. Brethren, sabi po ni Pastor Hill, no one arrives at his destination until he knows where he is going. Walang taong makakarating sa kanyang destinasyon until alam niya kung saan siya papunta. At brethren, if we want to reach our destination, we need to make a right devotion to God, with God, that will help us make a responsible decision. If we want to reach our destination, what is that desirable destination? The rest of God. If we want to reach the rest of God, we need to have a right devotion before God that will help us make a responsible decision. Mararating po natin yung desirable destination na yan. The rest of God. Ano yung rest of God dito? The prosperous. The pasture in verse number 7. The peaceful sheep of His hand. Sa kamay ng Diyos. Kapayapaan, brethren. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pasture. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me into the paths of righteousness for His name's sake. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. I will dwell in the rest, in the prosperous and peaceful life that God given me. Salamat sa Panginoon. Kinakailangan lamang po nating maunawaan, mga kapatid. We need to have this kind of devotion na sinasabi ni David. Let us worship the great God, the great King na sinasabi ng Bible. Let us worship, bow down, let us kneel before the Lord our Maker. Pag nagkaroon po tayo ng maayos na devotion sa harapan ng Diyos, magkakaroon po tayo ng maayos na decision. Ano po yung maayos na decision? To hear the voice of the Lord and not to harden our heart. Kagaya po ng mga Israelita back in the wilderness. At pag nagkaroon po tayo ng maayos na decision, brethren, mararating po natin yung maayos na destinasyon. Mapapasok po natin, makakapasok po tayo sa rest ng Diyos, sa pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Kung hindi lamang po tayo kung hindi lamang nating pipiliin na mag-violate sa salita ng Diyos, sa standard ng Diyos, at mas pipiliin nawa natin na makinig sa salita ng Diyos, at huwag pagmatigasin ang puso natin. Brethren, nasa Christian quarantine period tayo para lumago. Hindi po tayo lalago sa kung ano pa mang bagay maliban po sa salita ng Diyos. At salamat sa Diyos
by God's wisdom sa mga men of God na kanyang ginagamit, nagkakaroon ng programa upang maabot po tayo ng salita ng Diyos. Salamat sa San Pedro, nakakapakinig tayo ng response to COVID-19 from Pastor Ed with his men. Sa Baptist Lunch, nakakapakinig po tayo ng mga mahalagang information, salita ng Diyos from Pastor Hill, from Sir Jao, from Sir Mike, at sa mga ginagamit ng Panginoon para sa atin. Salamat sa salita ng Diyos. It will help us. The Word of God will help us para ayusin po yung ating devotion sa harapan ng Diyos. Para tayo po'y lumago. At pag tayo po'y lumago, makakagawa po tayo ng responsible decision. Makakagawa po tayo ng maayos na desisyon sa ating buhay. At pag meron po tayong maayos na desisyon, of course, ang atin pong destinasyon ay maayos rin po, mga kapatid. Brethren, if we want to enter God's rest, do not err before God. If we remain to be an erring Christian during this Christian quarantine period, we will not be able to enter God's rest. What is God's rest? The prosperous and peaceful life. Brethren, magandang gabi. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naway naabot po yung ating pangangailangan ng salita ng Diyos sa gabing ito. Naway hindi tayo manatiling erring Christian during this quarantine period. Naway tayo po'y makapasok to enter the rest of God. By what? By our right devotion na tutulong sa atin to make a responsible decision upang makarating po tayo sa ating desirable destination, which is the rest of God, the prosperous and the peaceful life. Wala na tayong pwedeng ibang bagay pang ansamin, brethren, bilang isang Kristiyano, kundi ang bagay na ito. At hindi natin ito matatamo sa pamamagitan ng kayamanan ng mundong ito, kahit kumpleto pa ang ayuda sa atin ng gobyerno. Kung wala po tayong salita ng Diyos at kung mananatili tayong nagva-violate sa standard sa salita ng Diyos, magiging unpeaceful life pa rin po ang ating buhay during this quarantine. Pero kung gusto natin ng prosperous, peaceful life, we need to become a hearing Christian, not an erring Christian. We need to be an hearing Christian and not to be an erring Christian. We need to listen to the voice of the Lord. We need to hear the voice of the Lord. Salamat sa salita ng Diyos na patuloy pinapangaral sa atin. At sa pamamagitan po na ito, may pagkakataon tayong lumago. Maraming salamat po. Muli tayo po'y manalangin. Nakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli, Ama, sa oras at pagkakataon po na ito. Kami po ay nakapagbulay-bulay, nakapag-aral po ng iyong salita. Pagpalain niyo po ang aming na pag-aralan. Help us, O God, to have a right devotion by your word, a right devotion before you, O God, that will help us to make a responsible decision in order for us to reach our desirable destination, which is your rest, O God, a prosperous and peaceful life. Maraming salamat po. Help us to grow this Christian quarantine period. Palayan niyo po ang inyong mga anak, bigyan niyo po kami ng humble heart, humble mind, bukas na puso't isipan sa pagtanggap po ng iyong salita. Muli, Ama, anuman pong karumihan at kasalanan, nakita niyo po sa aming puso't isipan, pakalinisin niyo po at patawarin niyo po kami. Holy Spirit, O God, please continue to empower us and to guide us. Salamat po, Panginoon Jesucristo, sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat po sa inyong banal na dugo na danak sa cross ng Kalbaryo, naglinis po ng aming mga kasalanan. Muli, binabalik po namin, Ama, lahat po ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan po ni Kristo Jesus, naming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid. Muli, magandang gabi po sa ating lahat. Let us not be an erring Christian during this quarantine period. Magandang gabi po.